Ah, September 29, 2024. Ano na? 12 12:10 ng tanghali. Linggo ngayon, linggo. I hope you're okay. Okay as in okay. Wala akong ginagawa eh. Linggo. Papabot. Hindi mahilig ako mag-vlog. Ayan. Matagal ko ng dream na to express myself. 30 years ago, sinusulat kong aking mga narrative. Kailan nawawala, hindi ko alam kung saan yung iba. Nung dumating ang Facebook, medyo okay na. Lahat ng invention ko, anong maganda para sa tao. Lately lang, mayroon tayong major event dito sa amin. SOVAP, State of Villa Agreda Phase 1. SOVAP 1. Yeah. Kasi ngayon parang naiwanan ko ng isang taon yan eh. Kasi lumabas ako as board member. Ikwento ko man ang history kung bakit ako nakatira dito sa village. Para sa atin lang to. At saka sa ibang mga tao din. Okay? Willing to learn. Noong una, nasa Davao kami. 90s. 90s, early 90s. May narinig kami na magpapatayo daw ng village, ang uncle, younger brother ng aking mother-in-law. Yung mother-in-law ko, yung panganay na anak na ang tatay nila Agreda. Itong younger brother niya, si Cesar, negosyante ng marble yan. Matagal na rin. Kasabay namin nung nagninegosyo pa kami sa Banga. Sa amin doon, rice and corn, parang may rice mill din kami. Hindi ko alam kung mali ang aking understanding. Narinig ko one time kasi parang nagde-deliver din kami ng bigas doon sa Adofel store. So, tinitinda, binibinta ng mga Agreda yung kanilang tindahan. Yung maliit, harap ng kasulukuyang building. Itong younger brother ng mother-in-law ko, bali, uncle ni tiyohin ni Mama Ace, yung aking may bahay na 40 years na kami. Nagpaparinig, sabi niya, Inday Ace, sabi niya, mapatindog ako sa village. Strange village. Ma-star ka mo sa amon ha. Dila ka mo star sa amon. Nung narinig namin, saan kayong village? Nakita namin malayo. From doon kami kasi nakatira sa Solweta. Doon sa Solweta, Abad Santos, yung ancestral lot ng aking nanay. Bali sa lula ko, sa mother side from Dao Capiz.
Yung iba kasi, yung mga taga-Dao, kami Tianson eh. Yung iba, Kapundan, mga kamag-anak. Uh, Ilisan, Grupo, Sanchez yung sa Tupi. Galing Dao yan. Sanchez yung vice mayor ng Tupi na lula ni Gub Jun Tamayo. Best friend ng mother ko yun, yung lula. Kaya pamangkin ko si Gub. Yabang no? Hindi ah. Wala lang. I'm not so proud. Well, I'm so proud. To say the least. Doon kami nakatira sa Sulueta. Malayo, punta ko dito. Parang walang tricycle magpasok. Nung na-establish na yung village, nakita namin yung wala pang tao eh. Yung corner lot na to. Corner lot to eh. Yun ang gusto namin. Nung umuwi ako dahil bigla akong na-aksidente. Nung graduating ako sa anesthesia department doon sa Davao Medical Center, nagliligpit ako ng gamit. 1997 na yun eh. Then pauwi na nga, graduate na ng anesthesia. Yung dandahan na, hinahakot na pauwi. Dahil nagka-training kami ng 1990. Pinadala kami ni South Cotabato Provincial Hospital, IPHO. Pinadala kami sa Davao Medical Center, ako sa anesthesia department. 1990. Interrupted residency training program. Ako. Then after 6 months, bumalik ako sa Marbel sa South Cotabato Provincial Hospital. Practice ng anesthesia. So, misis ko naman si Mama Ace, internal medicine. So, well, nag-practice ako ng 91, 92, 93, 94. Parang bayad ko sa government. Nag-decide ang provincial government na mag-training si Mama Ace. 94, ganyan. 95, nag-training nga si Mama Ace. Nandun siya sa Davao, bumalik siya sa Davao. Kala mo, hirap-hirap ng buhay namin nun. Bali, iniwanan namin yung anak namin na panganay dun sa, yung 1990s pa. Barely 5 years old or 6 years old pa lang yung panganay, si JR. Dun siya sa mga matanda, sa Barrio 5 ng Banga. Pati yung pangalawa na si Ate Jam, yung doktora na rin yun dun sa Maasim Health Center. Pinanganak si Ate Jam mga 1987, mga 3 years old pa lang siya. Tapos nanganak kasi kami sa Manila no 1988, yung nag-apply ako sa Armed Forces of the Philippines. Yung si Badit 1988 pinanganak eh. Doon ako sa Manila noon eh. Doon ko na-publish yung paperless ID. Yung you don't have to carry anything except your body, your eyes, your thumbprints and your body marks, including tattoo. I-download yan sa mga highly classified department ng mga government, nations. Nandyan pa sa aking and sa cabinet, steel cabinet, yung hard copy ng Manila Bulletin issued June 14, 1988 under the column of Jesus Bigornia. Well, habang naghihintay ako, dahil may correction ng name ko eh, imbis na Riowell, ginawang Renel. Sabi ni Colonel Malit sa Camp Aguinaldo, kindly follow up your name, change of name or correction of entry para makapasok ka na. O nga, nanganak si Mrs. ng November 24.
Uwi muna kami ng December, dala-dala namin yung bata, nagbarko kami. Si Badit, ako, isang yaya yata, 4 kami. Galing Manila, hirap. Umuwi muna kami dahil i-deposit ko. I-deposit ko yung isang anak namin sa mga parents. 3 eh. Nung umuwi ako, pumunta ako ng provincial hospital. Inquire lang, early January. Tapos ng Christmas eh. 1989 na. Sabi ng provincial hospital sa provincial health officer, okay, we need people like you. We need doctors here. Sabi ko, wow. Nahalata nila matalino. Joke lang. Yan. Second day, pumunta ako ng, sabi kasi, doon sa Nurala may bakante. Punta din ako Nurala. Second day pa lang ha. Sabi na aking kumpare, ginawa ko siyang ninong ni Badit eh, yung third kid na babae, yung pinanganak sa Manila, sa Pasig, noong 1988. Ninong siya. Si Jorge Estember. Sabi ni Dr. Estember, oh, start ka na. Huh? Second day, may trabaho na ako. Kako, wow. Laki ng sweldo niya. During the time, sa kanya, 20,000 eh. Parang ganun, kasi cheap. 15 or 20, something like. Ako naman, sabi niya, 3,500 every 2 weeks. No, 7,000 per month ako. Oh, ang daming pera. Inisip ko ganun, ilang case ng beer kaya ma'am. So during that time, mga 40 to 60 pesos per case ng beer. Ang daming pera. Kaya marami akong laruan na nabibili pag umuwi ako ng Banga, nandun mga bata eh. 1989. May sweldo na ako. Hindi na ako nabalik na Manila. Nakakatawa. Ngayon, training na. Habang 1991, nanganak si Mrs. uli. Yung bunso, ito, si Ramboy. Sabi ko, 4 na anak ko. Grabe. Pero may trabaho na ako. Anesthesiologist na eh. Pinaligit ko si Mrs. Kasi kahit hipuin ko lang nabubuntis. Na ganunin mo lang na mabilis yung mabuntis eh. Top of the shoulder. So during the 1991 or yung 1990s na nag-training kami ni Mama Ace doon sa Davao Medical Center. Wala pa siyang anak ng bunso. Naambus kami. Kasi si Ramboy, yung pinanganak ng 1991, inambus kami ng 1990, November 5. Doon sa Santa Cruz. Pinatalon kami sa bangin. Alas 7 ng gabi, madilim. Grabing ordeal doon. Sakit daw siya ni Mrs. Kala ko na po, nagka-disgrasya nito. Wala naman kami kasalanan. Bakit nandito kami sa tabing dagat na maraming lamok, malamig, hanggang magdamag doon sa early morning. 2 o'clock na siguro kami na-rescue ng military doon. Sinunog yung ilubas. Aircon A-39. Aircon 39 ang bus. Tapos sa likod may sinunog din na truck. May jeep, 3. 7 o'clock. November 5, 1990. Grabe. Sabi ko, wala naman kung pakialam sa revolution nyo. Bakit pa kami nagdudusa ng ganito? Masilimot ang buhay namin. But during that time, nung bumalik ako ng Marbel, I promised to God and to my conscience not to have any vice na nakakasira ng utak. Diba? Only ano lang, yung iba, waksi na, wala na. Smoking na nanatili. 1990. Gusto ko magpakabait dito sa Marbel. Gusto ko talaga magpakabait. Ayaw ko nang magkalat ng lagim. Kasi, anak mayaman. Anak mayaman. Daming pera. Daming bisyo. Nung nanganak si Mrs. ng 1991, nag-anesthesia na ako sa provincial hospital. Hininto ko ang smoking. Totally.
June 12, 1991. No more. No more smoking until now. Kahit na one puff of cigarette. Since 1970 yan 1970, 80, elementary pa ganun pa. 70, 80, almost 20 years. Sa College of Medicine, sa Medtech o sa Vélez, Cebu, smoking. Sa medicine, smoking. Nag-aaral, nandyan si Mrs., nandyan yung bata, smoking. Inside the room. Kawawa yung bata, nagka-asma yung panganay ko. Buti gumaling. I hope na hindi magmana sa akin, may asma ako ngayon. Ayan. Hinto ang smoking. Dalawa lang kami nag-duty na anesthesiologist yan, daming pasyente. Tiis lang. 1 week sa akin, 1 week kay Dr. Yun, Hess. Minsan hindi pa siya magdating, akin 2 weeks straight. Hirap. Akin lahat, operasyon. During that time, ako palang pinaka-formal na who underwent formal training sa anesthesia dito sa Marbel. Kaya ako din taas din ng pride ko. Gusto ko bago pumasok sana ng provincial hospital. Gaya ako sa mga idol ko na Paharo, Tulusa, mga talagang trained physician na grasyahan ako from Norala. Inilipat ako sa provincial hospital the following year dahil gusto ni Mrs. na magkasama na naman kami dahil malayo ako doon sa kabilang bayan. Naawaan ako nung punta ko ng provincial hospital. Sabi ng chief of hospital, anesthesia, punta doon ka sa taas, tingnan natin. Naku, nandun nag-uupira sila Dr. Ong, Dr. Boy Espanyol nandun, si Dr. Daday Trio, si Albanyo, si Arafiles, nandun si Dr. Pinggoy, Jerty, nandun si Hess. Oh, sabi ko, grabe ang ang theater. Masaya, daming inoperahan. Sabi ng Dr. Jake Albanyo, sabi niya, ano gusto naman department ba? Taga Cebu yan kapitbahay doon sa Danau. Hindi before Danau, Cebu. Hindi, after ng Danau, taga Danau kami si Jake yata from the next town, kalimutan kong kanyang bayan. Sabi niya sa akin, anong department na gusto mo? Naisip ko kagad yung sinabi ng chief of hospital, si Dr. Sandy. Hindi ako kumibo, sabi ko surgery sana. Hilig ko ng surgeon ng surgery kasi may skills konti. Wala pa akong back pain noon dahil 1997 ako nagka-fracture sa spinal. 1991. Hindi, 1990 pala, 1990. Sabi niya, ayaw diya. Ay, dili. Sabi ko, okay lang. Narinig ni Dr. Cañada. Tapos, umalis naman yung surgeons. Sabi ni Dr. Cañada, ayaw diya surgery ba? Daganay maay diha. May naanay Arapiles. Nanay di kulungon diha. Nanay Paskasyo. Naula diha. Ayaw na anesthesia ta kay guwapo anesthesia. Nandyan si Jerty Yun. Maganda nga. Okay, anesthesia. Sabi ko, ano kaya itong anesthesia? Hindi ko naintindihan. Tinanggap ko. Maya-maya nagli-lecture na si Daday Trio. Muning anatomy ha, sa spinal. Maya-maya dumating na naman yun si Pinggoy, Jerty. Basta habla niyo. Hindi, may hatag ko sa imo. Ipasirox ko. Linga to. Ang ganda. From the pages ng Miller Book of Anesthesia, pinasirox ng matanda sabi niya. Hindi ko alam bakit close sa heart si Dr. Jert sa akin at malamig din ang aking treatment sa kanya. Mga batikang doktor yan Nag-oopera yan, nag-anesthesia dun sa Surala kay Velasquez Hospital.
anywhere. Nag-opera yan, nag-anesthesia. Cesarean, sila nag-opera, sila ang anesthesia. Ang galing. Basahin mo ito. Naku. Jackpot. How to perform intubation. Wala akong knowledge about intubation eh. PGI ko lang na-met yun. Hindi ko nga alam kung ginagawa dun sa PGI ako sa ako graduate internship ko sa Davao Medical Center. Wala akong alam na about masyado sa anesthesia. Ini-intubate pala yun. Yan. Kaya salamat talaga sa Pingoy family. Kung hindi kay Dr. Jerty Pingoy, hindi talaga ako mahirapan ako mag-understand at mag-research kung paano mag-anesthesia, paano mag-intubate. Dahil doon, hindi ako nahirapan mag-anesthesia, dahil alam ko na ang procedure, ang style at method ng pag-intubate na hindi matanggal ang ngipin, hindi maipit ang dila, hindi ma-lacerate ang palate. Very safe, smooth, effective, and accurate. Salamat Lord. Dala-dala ko yung talent ko. Kumain ka na. Sige, mauna ka na. Nag-overheat ang cellphone. Ikaw pa. Ha? Kain ka na. Just took my breakfast. 12 o'clock. Mga 11:45. Ayan. Ayan. Yeah, nag-overheat eh. Kaya inalis ko ang cover. Inalis ko yung cover ng cellphone. Ayan. Patuloy natin. May earphone lang ako. Ito. Ayan. Oh, saan na tayo? 1995 bumalik na kami, ako nag formal training kasama na si Mrs. sa Davao Medical Center. Balikan muna natin yung 1990. Alam mo, pag iniwan ko yung anak ko, panganay, pangalawa, sawa nga, yung third na si Badet na pinanganak na 1988, iniiwan ko sa Sulweta, doon sa bahay, sa aking tita, Auntie Diti. Ganyan, pag 1 month kami doon, uwi Marbel. Pagdating namin, bisita sa mga bata dahil miss namin eh. Monthly kami umuwi. Oo. Hanggat one time umuwi kami November, inambush kami ng mga ano diyan, mga cost oriented daw. Dahil yan sa korupsyon eh. Galit na galit sila eh. Nadamay kami. One time umuwi kami ng after 30 days. Naku, indinat na namin si Badit doon. Nakaupo sa kanal. Harap ng bahay kasi may open kanal eh. Yan. Yung paa niya nandun sa putik. Nakaganon-ganon ang paa. Kawawa yung anak namin. No? Cute-cute pa naman yung mata nun. Awa. Yan, nung 1991, ang anak na si Mrs. uli ng March, June, hindi na ako nag-smoke. So, nag-anesthesia ako sa Provincial Hospital 91, 92, 93, 94, 95. Wala akong smoking until now. Bakit hindi ako nag-smoke? Kasi nag-opera kami na June 12, 1991. June 12, 1991. Nag-opera kami ng cesarean section. Early morning, mga 6 o'clock, 7, tumawag. Radio. Nitrous oxide yung aking yung aking call sign. Nitrous OR. Nitrous yung call sign ng Provincial Hospital. Basta nitrous ako eh. Doc, may CS. Oh, alas 7 na. Okay. Nag-umpisa na sila. Ha? Akala ko may CS ako, tapos nag-umpisa na sila. Tinusok pala ng ibang tao.
At nagka-problema, tinawag ako. Parang wala namang problema yun. Ha? Nag-umpisa na. Pinuntahan ko lang. Or parang hindi ako na-inform. Basta may CS lang. Pagdating ko sa OR, oh, saan yung CS ko? Parang ganun. Tinusok na niya eh. Ganun ba? Okay, magbabantay na lang ako. Nung pumasok ako, lumabas na siya. Yung aking senior, yung hindi senior, yung... dati kasi lahat ng doktor halos, pag may training konti, marunong, tutusukin. Mabuti na lang, hindi nasaktan yung pasyente. Tinusok, nag-anesthesia siya. Pinasa sa akin. Yung senior ko doon na pinakamatanda. Hindi si Kanyada wala si Kanyada noon Okay, ako na monitor. So, pag closing, bleeding. Patuloy ang bleeding sa vagina. Sorry for the term. Sa puwerta. Sinisilip. Mayroon talagang bleeding. Ay, mga surgeon natin, mga neophytes At dalawa sila, neophytes mga baguhan din Pero marunong na yun. Temporize mo na ice doon sa hypogastrium. Nako. Bleeding talaga. Tapos na sirado na ang cesarean Tako. Hindi tayo makauwi nito. Akala ko tapos na. Bleeding Buksan uli. Nako. General anesthesia. Shift. Indak ako. General anesthesia. Alas 10 o'clock siguro kasi nag-wait kami ng 1 hour Akala namin madala ng gamot yung mattress na pag nag-squeeze yan at gumaling, hindi na mag-bleeding. Yan ang pinaka tragic moment pag nangyari yan. Birthing is very difficult. Yan. Lahat tayo, miracle of God. Bakit tayo nabuhay? Normal o cesarean, nako. Swerte tayong buhay tayo sa mundo. Kasi noon, wala pang mga surgeon, wala pang ubi. Tigok. Wala na. Sabihin na lang na utos di Bathala. Okay. Plan? Tabso. Total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo o oophorectomy. Tanggalin ang mattress, tanggalin ang tubo ng fallopian tube, tanggalin ang ovaries. Tinanggal nga. Tapos tinawag pa yung senior, nandiyan si Daday Day, halika, 3 surgeon na. Daday trio, 3 na. Medyo mabilis-bilis na. Kaya lang, ang tagal nung una naubusan na ako ng dugo. Sabi ko, mabuti na lang, taga Marbil yung pasyente, maraming kamag-anak. Dugo. Hala, sunod-sunod yung dugo. Add naman ako ng calcium para sa heart. Ako, hirap mag-anesthesia. Siguro mga 6 na bag ng dugo. Kasi naga-bleeding kami while nag-opera May tumor. May tumor pala yung mattress. Manager pa naman ng FM station dito sa Charisma Building. Close friend pa namin yung family. Ang pangalan niya, kapangalan ni Mama Ace huli ka malimutan. Siguro 2024 ngayon. Ilan ba? Christine. Ilan ang edad ng bata? Batang babae yun Pinanganak ng 1991, 2024 ngayon. 33 years. 33, no? Siguro may anak na rin yun. Baka nag-asawa na rin yung batang yun. Gusto ko makita yun. Bigyan ko ng 1 million. 1 million, thank you. 1 million thanks. God bless you, girl. Ako pa naglinis ng kwanon. Yeah. Nakita ko dun sa tabi Linisan ko pa yung kanyang ilong para makahiga ng maganda. Ayun, sabi ko, daming bleeding Alam mo, pag new fight ka, hindi ka marunong kung ano ang unahin mo. Nagkandara pa yung dalawa si Dr. L at saka si Dr. A. Nung natapos kami, 10 o'clock siguro nag-start ang aming tabso.
Mga 5 hours siguro. Tagal. Tapos gabi, mga 3 to 4. Ay, hindi. Basta. Basta mga 5 hours. Basta nakauwi ako mga 7 ng gabi. Oo. Binantayan ko pa siya mga 2 hours siguro labas ng OR 5 o'clock, 5 p.m. hapon. Umuwi na ako, parang okay na eh. Pero naka-intubate pa sa recovery room. Umuwi ako. 7 o'clock. Sigarilyo na ako May kotse na ako doon dahil mayaman. Mayaman na. Bigay ng tatay ko, 25 years old na kotse. Sindi ako ng sigarilyo. Nung umaga, bumili kasi ako ng more cigarette. Nung pagpunta ko ng provincial hospital, good for 1 day's supply. Nagsigarilyo pa ako while going to the provincial hospital isa. Nung pagbalik ko, binuksan ko uli, sigarilyo ako isa. Galing sa provincial hospital, dumaan ako ng Sukayan. Naisipan ko, pagod na pagod ako itapon ko kaya ito. Itong stick na ito itapon ko. At saka may natirang 18 sticks doon sa loob. 20 sticks yata isang case Isang pack. Itapon ko kaya ito. Kasi pagod na pagod ako Na-stress ako sa surgery. Ayaw ko kasi na hindi magaling ang surgeon. Gusto ko mabilisan ang surgeon at saka may skills. Congrats sa mga taga Davao Medical Center, magaling surgeon diyan. At saka sa mga government hospitals, yung mga private hospitals na noted na magaling mag-train. Sabi ko, tapon ko kaya ito. Tinapon ko nga, sabi ko ito na siguro pinakalas. Thank you. Thank you. Pagtapon kong ganun, sabi ko, hindi na ako maninigarilyo, Lord. Hindi na ako maninigarilyo, tama na, mamamatay ako, 4 na anak ko. Kasi I tried 1983, nag-stop smoking. 9 months, wala akong smoking. 9 months. Inulit ng anak. 1987, parang ganon, nung nanganak ako ng pangalawa kay Ate Jam, stop din ako ng 3 months. Walang smoking, 3 months. Bumalik. Noong 1991, hindi na ako bumalik. Hanggang ngayon. Kaya lang may allergy ako sa lamig. Wala. Ngayon lang, pagising ko, di ba malamig. Sundo ako dun sa apo ko sa Alabali Hospital. Alas 7. Alas 8 subay kanina. Malamig pa Nauubo-ubo ako. Sabi ko, may allergy na ako. Siguro kung hindi ako nag-stop smoking, patay na ako ngayon. Yeah, patay na ako ngayon. May allergy, may asthma, may smoking. Saan ka? Trip to heaven. Trip to heaven, mabuti kung heaven ka. Okay, ganun. So, wala na akong smoking, nagtatrabaho na ako sa provincial hospital. Ako lang doon. Ako naging chief na siguro noon. Doon. Basta, ganun ang aking rank ko doon. 1995, here comes 1995. Nag-decide na akong mag-resign muna dyan. Punta ako ng Davao Medical Center, tapusin ko talaga. Doon na naman ako, kaya magaling na ako mag-intubate doon. Tunay. Tunay na. Hindi ko sila tinuturuan ng technique. Pero nagle-lecture ako how to intubate properly. My seniors do not listen. Did not mind my lecture. Ang tinuturuan ko yung mga junior ko. Sila Prantilla, Quinco, yung mga junior ko ang tinuturuan ko. Ganito, libro, basahin nyo. Minsan kasi na pumapasok ko sa OR ganyan, nahirapan sila mag-intubate. Mali ang posisyon ng ulo. Senior, hindi ko turuan yan. Secret lang. Ang tinuruan ko after that, nung nag-graduate na ako sa Davao Medical Center, ang tinuruan ko yung anak ko panganay. Kaya internist siya. 2015 dito sa Coronadal City. 2015 internist na siya, diplomate na siya. Marunong siya mag-intubate. Hindi siya nagka-problema. Yabang no.
So, nung balikan natin yung nahulog ako na 1997, nagliligpit na, matapos na, balik na naman ang Marbel. So, habang nagka-training kami doon, itong si Cesar Agreda, yung uncle ni Mrs., pahiwatig na may village silang i-open. Pero 1997, nahulog ako, ganyan, nagka-spinal injury, nagka-whiplash. Oh, okay lang, sige lang. Hindi naman ako paralyzed. Praise the Lord. Pagdating natin dito, kuha na namin tong corner lot. Kaya lang may balita. Bad news. 1997 yata. Kasi may kumuha na hindi kami in-inform na ang corner lot na to amin. Nagustuhan lang yata ng tao na yon at hindi yata nakasabi ng may-ari na pinsan ni Mrs. si Toto. Ay, may naka-reserve na yan. Kaya lang, dalawa na may-ari. Yan. Doon sa kabilang bahay. Yun siguro bakit galit sa akin. Sabi ng may-ari, magbayad na lang ka mo ng 30,000 sa equity kasi mas malaki ang lupa eh. Equity yan kasi may corner lot. Excess siya sa ilan ba ito? Ilan ba itong square meters dito? Almost 200 per lot eh. So, nag-utang ako. Hindi ko alam kung saan ako nag-utang. Or baka may savings din. Basta nabayaran yung 30,000. Nung hinatid ko doon, 25, kinulit pa ako sa 5,000. Hindi kaya eh, yung bigla eh. Pero nabayaran ko lahat. Binigay sa amin ang corner lot na to. Dahil paunahan daw eh, kung sino makapag deposit ng 30,000, ibigay ka agad. Gusto naman namin, wala naman kami ibang bahay na target. Suluita, masikip eh. I was thinking then na akin na yung Suluita Street na bahay sa Ancestral. Dahil sa basement, okay lang sa akin kahit na anong bahay ko. Basta mabuhay lang. Si Mama Is, ayaw. Doktor ka. Amo-amo na siya. Ay, social ang misis ko eh. Doktor ka. Huwag kagidhan, dumag nami, balay mo. Okay. Marami pang story yan about this house eh. Dito lang ako dahil ayun nga. Yung iba na nasa church, ito kararating lang yung adopted namin na bagong bunso. Si Christine. Yan oh. Ayan oh. Oh, malinaw yan, ha? Kamag-anak nyo yan, ha? Mga malinaw. Osminia, malinaw kami. Ang lineage namin. Lineage. From the Lula to the Lapalapa. Osminia, to may tuhod, malinaw. To may umbilicus, Turalba. See? Apo ako ng Osminia. Kaya matalino. Politician. May kapitbahay pa kami sa Danau, Cebu. Duterte. Presidente. Sana sila ang magsabi na kamag-anak nila kami. Hindi kami magsabi. Dahil nakakahiya. You claim us? We will not claim you. Oh yeah. So yun. Dito na kami nakatira. Yan. Ipatuloy natin. Dito na kami. So, yung mga officers ng village. Galing kay Sir Colina Arnel, first yata na president, and so on, so forth. Napagod na ako. Ilang oras na kaya to? Pagod ako kakasalita. Patuloy na lang natin sa sunod. Yung ang plaza, wala pang kuryente. Nilagyan ko pa ng kuryente yan, no? Court to court. Patayo ako ng basketball, akin lahat. Wala eh, wala pang. Tapos nakikita ko, walang officers eh. Hanggat nagka-officer na, pero nilagyan ko na ng hump. Pagdating ko pa lang, may hump dyan sa harap ng bahay. Doon, 2 hump doon. 4, pati doon sa kabila, 4 na hump. Alam mo,
Hindi naman sa pagyayabang. Gusto ko lang safety. Kasi ang sa dulo doon, riverside, parang doon ang river. Lahat ng dump truck dumadaan dito, nagpapaligsahan, punong-puno ng buhangin. Ako hindi pwede ito. Nagpalagay ko ng hump. 6 bags per side, 6 bags of cement to the other side. So isang hump, 12 bags of cement yan, matibay yan. Oh, pero nagka-crack siguro, hindi ko alam bakit. Pero nandyan pa ngayon. I-repair ko lang yan, promise. At pipinturahan natin ang black na may yellow. Later on. I-expand muna natin ang hump para hindi masyado masakit sa mga lowered. Hilig ang Pinoy ng lowered eh. Lower mentality. See? So inasikaso din natin dyan kasi nasa harap lang ang plaza. May president, may another president. Masipag din. Pinakamahirap kasi na trabaho ang presidente. Bored lang ako. Minsan wala ako sa officers. Maya-maya may punta dyan. Dok, magtakbo kayo ng board. Okay, sige, ilagay mo lang dyan. Officer na naman ako. Love na love ako ng mga taga-village. May mga problema dyan. I-shortcut na lang natin to. Doon sa Lourdes Hospital, kasi 2004 may Lourdes Hospital na kami. May caretaker doon nagbigay ng akasya. Dok, sa'yo na to. Malit pa. Itinanim ko sa plaza. Noong nagka-problema, dahil tumakbo ako ng councilor ng city. Doon sa Abansinya, saan ba yun? Doon sa bundok. Nagkampanya kami doon. Maraming mga buto ng akasya doon na may tumutubo. Dinala dito sa village, kaya lang mali ang pagkalagay ko sa ilalim ng kuryente. Kaya tayo mga taga-village, tanggalin yung mga kahoy na aabot ng power line. Tanggalin sa ilalim. Ngayon, mayroon dito sa akin, pero malayo. Kawayan. Ang nilagyan ko kasi, maraming akasya yun, sa ilalim ng kuryente. So, foul. Nevertheless, okay lang. Sana inilipat doon, medyo sa gitna. Straight sa akasya na nandyan ngayon. Naglagay sila ng nyug. O pwede kang mahulugan ng nyug. Bunga. I don't know. Basta hindi man ako nakikialam. Most of the time, hindi ako nakikialam. Yan na. So be it lang sa akin. So be it. We have the right to express ourselves. During that time, may mga animosity. Nagdala ng grader, bulldozer ba dyan? Nakasali yung akasya ko. Kaya galit na galit siya ata yung officer sa akin. Hindi nila ako palangga. Natumba yung akasya. Sabi ko, huwag nyo nang gawin yan. Hayaan nyo na yan. Pinuntahan ko. Huwag nyo patayin yan. Pati yung ham ko. Binasag. Nagpagawa uli kami ng ham. Binasag dahil may mga sumbong daw na nakasimplang-simplang. Hoy! Kung mag-drive ka from Marbel to Manila, kung may 10 ham, 10 bisis ka rin masimplang. Hoy! Ayusin mong pag-drive mo. If you don't see anything clear ahead of you, slow down. If it's clear, you go fast. Kayo, brum-brum lang kayo ng brum-brum. Hindi nyo alam kung saan gumugulong ang gulong ng sasakyan nyo. Simple. Hindi namin kasalanan yan. Kung binili mo yan, o may may padrino ang license mo, gaya sa atin halos lahat, umayos-ayos ka. Be responsible driver, including you. Protect yourself, protect your passenger, protect the people around, and protect your vehicle. Respect. Nakaintindi ka? Yan. Huminahon ka. Tinanggal yung isang ham. Yan, harap ni Tia, ni Auntie Pontilon. Stubborn. Pinaulit ko. Nilagyan namin ni Icon ba? At saka ni Engineer Sukayan. Kaya lang, siyempre,
Matirik. Tama, matangkad. Yung parang ganun. Malaki. Di bale, iayusin natin yan in due time. Promise. Nandyan, may hump uli. Yung iba doon, crack. Luma na eh. Ang doon sa kabila, medyo pinalapad na nila, kaya lang hindi 1:2. Siguro 1:3 yung 1 ang cement bag, 3 ang buhangin. So, medyo natatanggal. Kaya dapat, matapang dapat ang concentration. May mga problema tayo. Hanggat, ngayon, may present tayo mga concern. Kasi sabi ko, state of Villa Agreda Phase 1 address ito. Hayaan nyo na yung mga officers yan. Kaya sinasabi ko, kung ilagay ninyo ako dyan, okay ra. Kung hindi, okay lang din. Mahirap maging presidente. Pero itong mga presidente naman, na dumaan, dalawa yung pinaka, I don't know ha? Yung, medyo may mga konting mga problema eh. Ito ngayon, ang present, mga 5 years na yan, walang problema. Kaya lang yung, sabi ko sa kanya, lahat na kilos dyan, naka-resolution. Pagputol ng kahoy, resolution. Pagsingil sa gymnasium, hindi pagyayabang. Inayos natin yan. Ako ang brainchild ng perimeter walkway. Ni piso, walang bumalik sa akin. Daming contribution natin dyan. Contribution ng mga tao para mabuo yan. Sa mga politisyan, naghingi ako kay yung pinsan ko, si Rumi Tamayo, 1.5. Kay Lontao, 1.5. Kasi may mga politisyan dyan, tinuturo nila na, doon ka maghingi. Hindi ako binigyan ni board member S. Wala siyang budget. Kasi yung isa naman, si board member, sabi niya, doon ka maghingi. Pero kakahiya, hindi akong balik doon. No? Hindi akong balik doon. Kalain mo, dami-dami naghahingi. Tapos ako magpunta pa doon. I did not realize that. I was thinking na there were overflowing of money. Kasi may nagturo eh. Ito siguro, nasabutan sa ko ng isang board member eh. Hindi ko lang sabihin. Yan, nabuo ang perimeter walkway. Yung plano ko sana dyan, kasi walang yung, hindi naman ko nakikialam most of the time, hayaan ko na lang sana. May gate dito, doon sa kabila, may gate. Dapat ang gate nandun sa bahay ni Dodoy Agreda, doon. Para yung mga politisyan na magpasok sa likod ng stage, doon magdaan, hindi sa mga tao. Para security reason, kasi politisyan nagpapatayo dyan eh. Kung makahabol sana, ilipat doon ang gate. Pero nevertheless, okay lang. Tapos may gate pa sa church. Sige lang. Mas maganda ang Coronadal kaysa Zamboanga. Joke. Mas malapad ang marble sa mga daan. Yun naman sa financial. Sabihin ko sa iyo frankly, problema talaga ang naghahawak ng pera. Matem ka talaga eh. Pag may pera sa harap mo, pwedeng gamitin yan. To tell you frankly. Di ba? Pag may pera. Hindi maiwasan yan. So, ang accountability mo dyan sa konsensya mo, kung love mo ang serbisyo mo, pati na yung mga constituents mo, walang anomaly or less. So, pag maiwasan yung heated na mga duda-duda, adi hintuin yung pagpaarkila dyan. It's all free. Balik tayo sa kahit na 25 centavo per day. Hindi yung 1 peso per day. Kasi 30 pesos yun. Pag hindi magbayad ng 10 months, 300. Ayaw na nila magbigay ng 300. Ayaw na. Hintuin, walang arkila para walang duda-duda. Yun na lang. Kasi ginawa namin yan, sabi ko, wala namang bumalik sa amin. At saka during that time, ako ang gumagawa ng resolution. Umaayos pa yung desktop, ako na gumagawa.
kung anong outcome doon sa meeting, akong nagta-type, akong nandyan lahat, nakasave yung mga resolution. May duplicate ako sa president, nandun sa barangay yung iba ang copies. O, tulong ko rin doon para hindi masyado mahirap ang trabaho ng president as board member. O, kanal. Talagang mababa ang lugar natin. Siguro, ang gawin natin, linisin ang kanal. Always. Kung walang pera, walang linis. Kung may pera na surplus, di mag-hire tayo ng tao na maglinis ng kanal at sabihan yung barangay, hakot ang mga putik at dumi. Ayan, always yan. Wala naman ako maintain dito sa amin. Yan, punti lang. Ilang meters lang yan, 30 or 40. Madali man linisin yan. Ang problema, pag hindi mo na hakot yan, babalik yung putik. Babalik yan. Kasi you never get rid of the dirt. You just clean temporarily and welcome back. Di ba? Yan ang mahirap pag may grupo. Pag may naghahawak ng pera dyan, kasi ang paper trail or money trail dyan is, I don't know, sabi nga, tigulang na kuya nga treasurer ya, kapoy manggid kay officer ka. O let somebody siguro mag-receive niyan, doon ang booking. Swelduhan siya, secretary, and then i-audit natin every day kung ilan ang income, may resibo, and then i-download natin sa group chat, doon sa official group chat ng lugar natin. Yung income, everyday, para may money trail tayo. Di ba? Hindi na once a year ka lang magpakita ng mga audit. Alam mo naman, kahit saan ka magpunta sa gobyerno natin, money, mina. Money, mina. Alam mo kung ano yan? Money, pula. Mina, money, pula. Ganun yan. Hindi yan maiwasan. Sinasabi na money is the root of all evils. It's not evil if you consider na it's a small amount. Deception and evil doers are collecting a lot. Kaya it's a form of sin pag willfully you decide na hindi ka maging honest. So it's a sin and it's the source of evil. Yung mga hinahawakan mo dahil money yan. Di ba? Hindi yan talaga maiwasan. Kaya ang booking diyan kasi may negosyo diyan para kang pag ikaw naghahanap ng pera diyan, ano yan Kabuhayan showcase. Let somebody hold doon ang booking lahat or ganito. Sa GCash. Sa bangko. Pakita yung deposit slip. Ganun ang schedule, kaya lang tedious. Kung dito sa atin, yung may secretary or ganun, dyan siya, tapos i-check yan araw-araw ang income, ganyan. May oras dyan, kasi araw wala gabi lang What time? Anong grupo? Ang cellphone number na nag-arkila, nag-rent. Anong grupo yan? Ang cellphone number, contact person. And then, yung kanyang resibo, nandun ang mukha niya nag-receive. Parang ganun. If you want to be maabsuelto ka sa mga duda-duda ng mga villager, gawin mo ang pinakamaganda na may mga evidences ka. Hindi lang yung wala kang ipakita, ipa-audit mo kung sino-sino mga bla bla bla. Ayun lang. Be sensitive. Alam ko naman, hirap na maging president. Kita mo naman ang effort niya. Gagawa siya ng resolution, may mga hinahire siya ng sekretary, punta siya sa tarpaulin. Ang hirap yan! Ako parang hindi ko na kaya. Matanda na. Na ano ako ng anesthesia ako. Na overloaded ako ng stress. No? Kaya papahinga na muna si Papa Bot. Pagkalain mo,
pasyente mo, BPI manager, China Bank manager, mga VIP. Anak ni Manguda Dato, yung babae, yung kapatid yata ni Gobernador Teng. Naka-GE yun kasi parang polyp or something doon sa Pinggoy. Mahirap mag-anesthesia. Kailangan buhay, safety, tama, correct, effective, na hindi ka pa hina-hina. Pag mahina ka dito at saka sa sa monitoring skills mo, huwag ka na mag-anesthesia. So, lalong-lalo na hindi ka bright. You should be wise. Masipag, hindi naman bright. Siyempre, doktor ka, naka-training ka, gamitin mo lahat ng nerves mo para maging tunay ka na, palagay natin, quote-unquote, honest person. Anesthesiologist. Ayan, tumatawa lang yung pamangkin ko. Ayan, lumingon ka nga dito. Nak, mag-hi ka. Hi. Nag-overheat na uli ang aking cellphone. Ayan. So, nagkaintindihan tayo, sir, commander, madam. Ha? Hirap mag-anesthesia. Naku. Ay, minto na lang muna ako dahil during that time kasi, nagiinom pa ako nag-anesthesia ako ng 90. Huminto ako ng smoking, 91. 92, 93, 94, 2000, 2010 pa ako nag-stop drinking. So during that time, talagang grabe ang inom. 91, 92, mula 1970. Ha? Grabe ang stress na naidulot ng bisyo sa akin. So kahit na wala akong smoking, nagiinom pa ako. Di ba? 20 years pa. Na-stop po yung drinking 2010 dahil July 10, 2010 nung pumasa sa board exam yung may board exam result ngayon ng nursing ang anak ko na si Badet, yung pinanganak ng 1988 and doon sa Canada ngayon. Sabi ko hindi na ako mag-inom, wala na. So nag-celebrate kami, tatlo kami. Bumili kami ng long neck na bar. Yung Seaman at saka yung aking pamangkin na isa na asawa ni Lablab. Kalimutan ko yung pangalan niya. RG? Celebrate kami. Doon sa Regalia Towers. Sa may Araneta Center banda. During the time 2010 nasa Manila ako. Kagaling ko lang ng Dubai. Buti naman few months, 1 or 2 months, umuwi na ako ng Marbel from Manila, from Dubai. Wala na akong drinking. Dahil pumasa si Badet, isang bar ininom namin that night after dinner, supper. Kulang. Bili uli sa ilalim, may tindahan Bili. Another long neck na bar. Inom. Kulang pa. Alas 11 na. O alas 10. Isang long neck na naman. Ubos din. Magdamag na. Halos magdamag. Kinabukasan, ang sakit ng ulo. Yung dalawa hindi nakabangon. Ako nakabangon ako Nakabangon ako. Di matibay yung utak Pero masakit. Talagang masakit ang ulo. Parang isang dabar na alak kubor. Alak kubor. Alak kubor. Alak kubor. Lasing. Nagising ako. Siguro mga 10 o'clock. Nabalitaan ko may hostage taking. Sino ba yung sa Lunita?
Yung mga na-hostage na mga Hong Kong nationals. Rolando, ano ba yan? Rolando yata ngalan eh. Ito talaga Rolando, mag-ingat kayo. Oh, hostage taking. Alas 3 na. Balita. Pasakit ang ulo ko. Punta ka ako sa Luneta. So pumunta ako doon mga 5 or 6. Basta medyo, nagtitrain na ako from Cubao eh. Punta ng Baclaran. Tapos punta na naman ng Rizal Park. Ano ba yun? Rolando, yung hostage taker. Nung pumunta ako doon, may kinausap ako ng mga kumukubli ng mga sundalo doon. Sabi ko, sir, naka-training na ako doon, advanced rotation na ako, may mga SWAT tactics na kami, swift warfare, basta. Sabi ko, sir, hagdan lang yan, sir. May armas eh. Sabay-sabay hagdan. Hagdan lang yan. 6 siguro, 6. Pak. Tapos, basagin bigla ang bintana, ihulog yung tirgas. Kasi ang mga pasayro, pag may tirgas yan, gaganon yan. Including yung hostage taker. Di ba? May tirgas na eh. Ano ka? Para lumabas yung hostage taker dahil he wanted to be alive. Ay, sabi ko, sir, ganun lang yan, sir. Hagdanan, para hindi masyado, pamakita mo yung sanang ulo. Hindi, ang hostage taker, isa lang eh, dalawa ba yun? Doon yan sa driver banda. Ang sa likod, hindi niya na makikita. Tingnan mo muna ang passenger doon, sinyasan mo, dapa. Basagin ang salamin, ilagay yung tirgas. Sabay-sabay. Siguro kung makita niya kayo nasa hagdan, paputukan niya kayo, patay kayo, pero naka-bulletproof eh. Yung parang suicide yun. Ang dami-daming passenger yun. Ay, hindi siya nakinig. Di ba nakita niyo aking style? Hagdan, tirgas, tapos takbo uli. Oh, pag nakita niyo lumabas na ang hostage taker, few seconds, kung ayaw lumabas, basagin niyo ang main door or mga salamin, pasok na kayo sa bus, hanapin niyo yung nakamask na kayo para hindi kayo matirgas. Walang gas sa mata. Hindi nakinig. Yun malaala ko eh. Sino ba yun? Rolando. Sino ba yung hostage taker? Yun. That was my first day na hangover. Kasi ang daming hangover na nangyari eh. Nag-oopera ako. 1991, 92, 93. Kiwanis na ako eh. Every Wednesday, lasing yan. Pag nagalasing na ako ng Wednesday, wala na akong emergency surgery ng gabi. Kinabukasan na, minsan, di following day, lasing ako. Wibis, masakit ang ulo, nag-anesthesia ako. Grabe. Kaya nabugbog yung utak ko. Friday naman, di following day, walang elective surgery. Yung elective, yung na-schedule, hindi emergency. So, kampante ako, Friday, lasing na naman, inom. Saturday, tulog, hangover. Na-stress yung utak ko dahil, yung sinasabi ko minsan, the following day, na nakainom ako the night before, nag-ano ako, parang, nag-answer din ako ng call na mag-opera, kaya masakit ang ulo ko, nag-anesthesia ako. Pero hindi ako lasing. Masakit lang. Kaya, bugbog sarado yung utak ko. Nung dumating na ng 60 years old ako, may premonition ako eh. Parang mga 7 years before my retirement, may vertigo na. 2012, 2013, ganun. Pag nag-anesthesia ako, may vertigo. Anong vertigo? Tapos mawala. Mag-vertigo ako ng mga 30 minutes, mawala yan the whole day. Tapos dalawang surgeon. si Doktora B at si Doktora L. GA. Dalawang GA, isa sa Labale, isa sa Sucomedics. Hangover. Ay hindi, may vertigo lang. Wala na akong drinking pala noong 2010 eh.
2014 siguro yon, 2015, ganyan, hindi ko na alam. Basta, nag-vertigo ako, nag-intubate ako, parang lasing. Pero pinagtripan ko lang, kasi parang sanay na rin ako na bugbog saradong utak. Kayang-kaya, kaya sabi ko, it's not good. It's not good na may vertigo. Punta naman ako Manila, normal yan. Pagdating sa plenary, vertigo. Parang umiikot. Nag-BP ako kasi may pag convention kasi may mga ano yan. Mga stall na nagbibinta ng yung mga aparatos, pulse oximeter, BP aparatos, kinukunan 140. Wala ko yun, hindi ko iniisip yun because I denied na may high blood ako. I forgot the history na smoker pala ako, fast drinker. So, nung dumating ang 2015, nag-practice yung anak ko. Pero 3 years before that, kahit dito, board member ako ng Socomedics eh. 2014 ba yun? Board member ako, nag-plenary kami, yung sa session namin, yung board meeting. Hihilo ako ah. Ano ko yun, parang dinideny ko yun, or I did not pay attention that much. Noong 2015 na, dumating na yung anak ko, internist. Sabi niya, Papa, high blood na, high blood yan. Binigyan ako ng amlodipine. Until now, bihira na ang vertigo. Wala na. Ang vertigo ngayon is nananatili dahil may whiplash ako sa liig. Nuchal vertigo. Kaya nung 1997, 98, 99, 2000 until now, nung nagka-spinal injury ako because I fell down, landed on my buttocks. Nagka-herniation ang aking lumbar. L2, L3, L3, L4. May herniation yan, kaya masakit until now, 27 years na. And pag nag-review ako since 1997, 1998, nagre-review ako ng charts yung nag-pre-op. Ganun. Mataas ang chart. Hindi ko yan pinapahalita sa nurse. Yan. Ganun. Basa-basa ng chart. Nag-aaral. Kasi pag yumuko ako, nuchal vertigo. Nahihilo ako until now. Hindi na ako pwede magyuko. Yan, grabe, no? So, nung nahinto na ang drinking ko, 2010, 2011, 2012, until now, 14 years na, ni kutsarang beer, wala na. Kaya lang ang nagbumirang sa akin, gastritis. Siguro sa stress sa trabaho, sa inom, may gastritis, may ulcer, yung tinatawag. Parang 5 or 4 times na ako na endoscopy, bleeding, may bleeding doon. Parang tawag niyan, hindi ko na ma-describe. Hyperemic. Ganon. Hyperemic ang aking stomach mucosa. Yan ang consequences ng drinking and smoking. High blood pressure. High blood. Vertigo sa high blood din galing. Yung vertigo ko dati, high blood pala yun. Yung 2011, 2012, 2013, before na nag-practice yung anak ko dito, yung aking vertigo, high blood pala yun. Kasi kinukunan ko minsan 90 over 100, 100 over 70, 110 over 70. There are times na nagpapakuha ako ng BP doon sa Manila, especially, nag-a-attend ako ng convention ng anesthesia eh. Sinusubukan ko BP ko. 140, minsan 150. Hindi ko pinansin yun. I'm up and about. Wala akong nararamdaman. Clear aking vision, clear aking thinking. Only that there was vertigo. Yung parang nahihilo. Mag-ikot din yan. Para kang lasing. Pinagtripan ng vertigo. Parang nakainom. Huminto ng inom. Hanggang ngayon, wala na. Paupo-upo na lang, pasundo-sundo na nga po. Nandiyan ang allergy. So ito na lang, babay na mga brothers and sisters in Christ. Trust God.
Trust natin ang Panginoon. Kahit hindi ka magsimba. Simba-simba ka, hipokrito. Simba-simba, tapos hindi maganda ugali. Bunganga, parang walang break magsalita. Magpatawad ka, dapat patawad mo 7 times 7 days, times 70 days, bago ka lumabas sa balat. Pag nagagalit ka. Pag may mga concern ka, huwag ka agad mag-burst into yung anger. No. Ano mo na, i-discern mo muna if it's good for you. Hindi maganda sa health mo eh. Yan. Ito, balikan na lang natin yung, i-follow nyo na lang yung aking vlog, Papa Bot. Papa, separation bot. Then, apostrophe lang. Then, separation, journey, separation, vlog. Papa Bot, journey, vlog. Actually, karamihan nga, Godcast, hindi podcast eh. Godcast because I'm telling about the life of God and Jesus Christ. Alam mo naman kung anong nangyari sa mundo eh. Maraming hipokrito. Roman Empire, ganyan-ganyan, mga Jews, mga Hudiyo, mga hipokrito eh. Nakikita na yan ni God eh, matagal na eh. 'Di ba, may mga history tayo na from dito sa pre-Jesus Christ is 2,000 years before na predict na siya or na prophesied na pinanganak si Jesus Christ. Ipapanganak siya. But prior to that, ang God buhay eh. So, balik tayo sa 3,000 before Christ, 4,000 before Christ. Nandiyan na yung ibang mga siyaw-siyaw na mga naniwala sa God. Alam mo na ilang God nila ha. Ibang country, pwede uod, pwede tanim ang God nila, pwede rebolto. Nakikita ni God yan. Wala pa si Jesus Christ noon. Kaya lang, 2,000 before that, nag-predict siya na ipapanganak ang kanyang sarili sa virgin. Yan si Jesus Christ. So, nakita kasi ni God ang wickedness. Yan sabi niya, through Isaiah, after na prophesied ni Isaiah, 2,000 years later, pinanganak si Jesus Christ. At saka binaluktot, inulit, edit, na plagiarize yung Holy Bible. Ito pa mga Jews dapat mag-change din sila ng attitude na maniwala sila kay Jesus Christ or else they will be thrown to hellfire. Oo. Pag wala kang Jesus Christ, talagang you will suffer forever and ever and ever doon sa hellfire. Pag may ginagawa ka. Lumabas sa maraming religion, mga batikang mga tao na magsabi na, okay si Jesus Christ sa amin. Pero according to the Batikang, doon sa pinakataas sa Vatican, okay lang. Minsan sa kanila, pag may graduate ng seminary, kahit na magkasala, mang-rape, kung ano-ano ang kasalanan, kasi graduate na sila, mapalangit pa rin sila. Hipokrito yan. HPG, hindi, joke lang. Hipokrito ng paniwala na you believe in God, pero hindi holy ang buhay mo. O, di ba? Hindi holy. Dapat hindi mo talaga dungisan ng iyong pag-iisip. Okay? Mahirap yan. Ha? It's hard to become a holy person, yung parang Christian ka talaga. Kasi I really introduce and suggest, if not force Jesus Christ to your life. Kasi pag walang Christ, if there's no Christ, no peace. Yan. Huwag na natin ulit-ulitin yung Holy Bible kasi nandyan na yan eh. Oo, yung mga prophet yan, hayaan mo yan. Gawa-gawa lang mga scholars yan. Dito tayo, balik tayo sa Christianity. Yan ang pinakal, first and last and final Holy Book of God. Ang Holy Bible. Bye-bye na. September 29, 2024. Okay. Village people. Behave. Bye-bye, papabot lang to. Ano ang dugtong ng papabot? Papabot lang to. Walang kwentang tao. Nobody. Papabot is nobody. Okay, God bless you and keep you in Jesus' name. Amen. Bye-bye.